Hello, hello, hello everyone! Nagbabalik tayo dito sa ating 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At tulad ng mga nasaksihan natin at naranasan nitong mga nakalipas na Lunes, pilit nating binabalikan yung mga magagandang alaala because Layforce is turning 40 this July, this very month. Kaya samahan nyo kami sa paggunita ng maraming alaala para sa ating gratitude and hope. At narinig natin yung mga gandang alaala ni Miss Pines de la Cruz tungkol sa kanyang inang at sa kanyang amang. So sabayan nyo kami sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Ayan, so magpapatuloy na tayo agad. So Miss Pines, ang ganda-ganda naman ng iyong iniwan na mensahe sa amin na success agad, na kahit anuman ang pinagdaan ng kahirapan, buong pamilya sama-sama kayo, at nung naabot mo yung pangarap mo, hindi lang basta graduation ang inalay mo, hindi lang basta diploma, nagmasteral ka pa. Pero ibig sabihin nun, tuloy-tuloy na sa career mo. Agad-agad ba, ano ang career mo na pinasok, Miss Pines? Hindi po natin masasabi na karir agad. Kung magbabalik tanaw ako, gusto kong pasalamatan yung namayapang si former senator, gobernador o anumang mga titulo niya, but siya ay si Attorney Estelito Mendoza. Dating Solicitor General. Solicitor. Actually po, pagka-graduate ko ng college, hindi ganun kadali na nakahanap ng trabaho. Ilang taon pa rin. Sa aking journey in looking for a job, maaaring masabi kong ang pagmamataas o ang pagiging arugante ay walang kapupuntahang maganda. Mayroon kasi akong offer noon sa Land Bank of the Philippines na kilala ng kaibigan ko ang manager, pero Baliwag branch. Hinaalok akong doon magtrabaho dahil nagtapos na nga ako. Nabanggit ko po na sa Maynila ako nag-aral. Babalik pa ba ako sa probinsya? Gusto ko namang maging maganda ang aking pupuntahan. Para bang sinabi kong, yung bangko na to, kung muna sa probinsya, hindi maganda. So, isang, reflecting my experience and previous statement din, nakakahiya ngayon. So, hindi ako nagpunta doon. Only to find out na hindi ganun kadaling maghanap ng trabaho, ilang sapatos ang napudpod. Wow! Wala pa rin Literal ba akong yan? nakita. Literal na ilang Literal sapatos ang po. napudpod? Literal kasi lakad, kung saan nakarating. Hanggang sa may nakita akong vacancy sa Diaryo, dito daw sa post office sa Pampanga na yan Taga Pampanga po ako pero hindi ko alam ang lugar ng Pampanga dahil basically itong baryo namin malapit sa Baliwag, Bulacan. Dito kami sa Baliwag oriented. And nag-aaral ng Maynila, sa Maynila pa rin. So itong part ng Candaba proper, Pampanga proper, hindi po ako maalam dyan. So desperado na makahanap ng trabaho. Na kita ko sa dyaryo, yun nga post office, Manila wala wala nang bakante. Dyaryo, may bakante daw sa post office, Pampanga. 6:00 pa lang, sumakay na ako ng bus sa Manila, papuntang Pampanga, na hindi ko alam Kung saan yun? kung saan yun. Nagtanong-tanong lang ako, kaya literal yung lakad. Walang kain ni inom ng kape. Hanap ako nung tinatawag na post office only to find out na pagsabi nila wala pong bakante. And doon ko nalaman na kaya pumangit ang impression ko noon sa government. Ano lang yan? Compliance lang. Ipinapadyaryo pero ang totoo meron ng nakakuha. So na-turn off ka nun? Opo, nalungkot ako. Pero siguro yun lang nagsalita na yon, kulang ang kanyang kaalaman sa totoong
pamamalakad ng recruitment. Kaya ganun ang naging salita. Kasi naging government na rin ako ngayon. Kaya hindi totoong lahat ng sinasabi, naririnig na pangit about government service ay pangit. So, parang naglalakad ako sa kawalan, lakad-lakad, may nakita akong mahabang pila. Hindi ko alam kung ano yung pila na yan. Siguro, out of desperation, nakipila-pila ako na hindi ko alam kung ano pinilahan ko. So, nung nakarating ako doon sa, imagine, 6 o'clock ng umaga, ni kape, wala. Hindi ako nakakakaramdam talaga ng gutom. 2:00 na nung panahon na yon, naglalakad ako, nakarating ako doon sa lugar na yon na maraming pila, nakipila. Akala ko, trabaho rin. Pagdating ko sa tinanong ako nung, hindi siya gwardiya, kundi parang mga tao lang na nasa sa labas ng pito na nag-i-screen. Ang tanong po sa akin ay Kapampangan. Nakakahiya, Kapampangan ako pero di ako marunong Kapampangan. Nakakaintindi ako pero hindi ganun karami. Ang sa wikang Kapampangan, ang sabi niya sa akin, may appointment ka ba kay Gob? Hindi nga ako exposed sa mga position sa government office, lalo na sa local. Sabi ko, ano pong appointment? Kasi yung mga nagpupunta kay Gob sila ng Gob, hindi ko nga kilala yung Gob. Hindi ko rin alam kung ano opisina. Sabi ko, wala po. Bakit? Kapampangan yan. Bakit ka nagpunta dito kung wala kang appointment? Nakita ko lang po, may pila. Akala ko dito may apply ng trabaho. Sabi niya ganon, hindi nag-entertain si Gob nang wala kang direksyong sasabihin kasi mahalaga bawat oras niya. Sino po ba yung Gob? Sinabi nga na si ganito. Kahit sinabi niyang Atty. Mendoza, solicitor ng general, hindi ko pa rin kilala. Bagong graduate ako, tsaka wala akong kaalaman sa politika at walang hilig sa politika. Tapos sinabi ganito, pero ang nakabuhay po sa pag-asa ko, yung sinabing nakakatulong naman siya doon sa mga naghahanap ng trabaho. Sabi ganon. Parang nabuhayan ka. Sobra akong na-inspire doon sa sitwasyon na feeling ko, instinct siguro, feeling ko, ito na. Dito na ako mag-a-apply. Pagharap ko po sa kanya, mabait siya. Hindi siya yung tipong aristokrato, pero makikita mo doon sa sa katauhan niya na isa siyang kagalang-galang, karespeto, pero wala kang makikita ni katiting na pagmamataas o pagiging aristokrato. So, kinakausap niya ako ng Kapampangan, yun lang yung parang formal niya. Hindi ako makasagot. Sabi niya, di ba Kapampangan ka? Sinabi ko, Tagalog region po. O, anong problema mo? Diretso. Wala na po akong nararamdamang hiya or takot. Ang nasa isip ko lang, makaano ko. Trabaho. Hindi po makatrabaho. Ang nasa isip ko na, paano kung uwi ng Maynila, naliligaw ako. Ang sinabi ko po sa kanya, ang totoo po nito, naghahanap ako ng trabaho. Kumbaga, nagkwento ko. Nakita ko sa dyaryo, may bakante dito sa post office. Hindi ko alam ang post office dito sa Pampanga, pinuntahan ko. Ngayon po, pag sabi sa akin na wala ng bakante, nawala na ako ng pag-asa. Umalis po ako ng Maynila 6:00. Ni kape, wala pa akong ininom hanggang ngayon. Ha? Sabi gano'n niya, nagulat siya. Hindi ka ba nahihilo? Hindi po. Kaya mo pa. Ano po ibig niyo sabihin kaya ko pa? Yung kung hindi pa raw ako nahihina. Ang totoo po ako, iniisip ko kung paano ako makakabalik ng Maynila, nawawala na ako. Bakit ka nagpunta rito? Yun nga po, naghahanap ako ng trabaho. Anong trabaho gusto mo? Wala po akong partikular na gustong trabaho, basta po trabaho na marangal, nakikita ako kasi, kumbaga, siguro, emosyon na po. Parang gusto ko nang maiyak na pinag-aral ako ng mga magulang ko, mahirap lang kami, taga-baryo. Hanggang ngayon, wala pa akong trabaho. Umaasa na sila na sarili ko man lang, kaya ko nang itaguyod, kaya ko nang buhayin. Totoo. Tapos, sabi niya sa akin, pag tinanong kita, masasagot mo ko. Hindi ko po alam. Alam ko mahiyain ako. Alam ko hindi ako ganun katalino. Pero hindi ko alam bakit ang naging sagot ko,
Hindi ko po alam kung ano tanong nyo, kung kaya kong sagutin. Pero siguro naman po, kung kaya kong sagutin, masasagot ko. Masipag ka ba? Opo. Opo. Responsable ka ba? Yung po malalim na kahulugan ng salitang responsable, hindi ko pa kayang sagutin. Pero ang pagkakaunawa ko po kako sa salitang responsable, yung maaasahan nyo ko, yung magtatrabaho ako ng naaayon sa inaasahan sa akin. Opo. Tapos, may binigay po siyang papel sa akin na pinapil upan. In fact, hindi ko alam kung ano yun. Basta pinapil up ako. Kaya inaasahan ko, yun ako mapapasok sa opisina niya. Pinapil up niya ako. Sabi ko, dito na po ba ako magtatrabaho sa inyo? Kaya yung palang mga nakikinig sa akin, medyo natatawa kasi bagong graduate na tatanga-tanga at hindi alam na, hindi ko po talaga kilala na ganun pala kataas yung tao kausap ko. Sabi niya, hindi. Hiyahanap kita ng trabaho. Pero, natuwa po ako. Pero sa totoo lang, ang sinagot ko po, napakarami ko na pong inaplayan. Sa totoo lang po, ganyan na sinasabi sa akin. Tatawagan ako. Kaya, lupay-pay ako. Kasi hindi ko inasahang totoo. Kaya sabi ko po, pero salamat na rin po. Pero sana po ako makabalik na ako ng Maynila. Yan ang sinabi ko. Pinapakain ako, hindi po ako gutom. Importante po sa akin kasi gagabi na ako. Makabalik na. Hindi ko po alam kung makakabalik ako. Tinawag yung tao niya. Sa Kapampangan naintindihan ko, ihatid mo sa terminal yan ng sakayan. Pagdating ba ng Maynila sa terminal, kaya mo na, opo. O sabihin mo sa, doon daw po sa konduktor, wag ako ibababa kung hindi doon sa terminal na yun. So, to cut the story short, dumating ang month ng December, November yun eh, meron palang pinadalang, ang tawag pa nun yung PTNT pa nun eh, Telegram. Sa baryo, naka-address. Kasi ang address ko po, Manila at saka baryo. Hindi nakarating. Dahil hindi na nga nakakarating ang anumang means of communication and transportation sa lugar. So wala. Nakita Manila, pinadala sa boarding house ko sa Manila. Pagdating sa Manila, hindi naman binigay sa akin. Ang tagal pa. Ganon din yung in-applyan ko, UCPB at saka Puro Makati Bank na may tawag na pala ako, hindi naman binibigay, nilalagay lang sa ilalim ng TV. Nang makita ko, nang tawagan ko, Huli na. wala na, may nakuha ng iba. Binalikan ko ang pinagmalakihan kong land bank Baliwag, may nakuha na rin. So, wala na akong pag-asa. Biglang, eto, December 28, pa-closing na, biglang may dumating na telegram. Buti naglinis ako doon sa sala nung landlady namin. Doon ko lang nakita yung telegram. 29 po, pawala ng pasok noon eh. Pero dahil working day pa, may natira pang tao sa personnel. Pinuntahan ko siya. Ang Saan sabi, pala yun? NBI Pasay Top. Wow, let us praise the Lord. And give Him thanks. Grabe. Hindi ko alam na doon ako grabe. inano. Kaya, kung meron man po akong pagkakautangan nitong sinasabi kong trabaho na to, una sa Diyos, pangalawa kay the late Estelito Mendoza. Hindi man niya po alam, may istoryang nagkita kami nung panahong, abogado siya ni Senator Enrile sa NBI. Nakilala ko siya, sinabi ko, may photographic memory yan. Sinabi ko po, sir, nakasabay ko sa elevator, papunta daw siya sa, ako bumati. Sir, sabi ko, hindi niyo po ako natatandaan siguro, pero kayo matatandaan ko. Kayo po ang nagbigay sa akin ng pagkakataon para magkatrabaho. At that time, assistant, administrative officer na ako sa NBI personnel. Nakaganon siya sa akin. Bakit? Ako po yung nagpunta sa inyo sa Pampanga, yung naligaw na pinahatid ninyo. And through to my word and to my unspoken promise with you, sabi ko na hindi ko kayo ipapahiya. Sir, administrative officer na po ako. Hindi lang ako nakabalik, di lang ako nagpasalamat. Pero pag nagdadasal po ako, nagpapasalamat ako sa Diyos kasama sa inyo. Ginulo niya yung buhok ko. Ang sabi niya, halika, samahan mo ko sa office ng direktor. Touch ako, ma'am.
natatandaan na kita, sabi niya, ikaw yung ganito na ganyan niya. Kaya sabi ko may photographic memory. Pag hindi man ako kilala ng director, bigla ako nakilala nung kasama niya ako pumasok. Sinabi niya, constituent ko to. Sabi niya, mabait itong batang to. Alagaan niyo to. Ay, opo, sabi naman ng director pinakapi pa ako. First time ko pong nakatikim magkape sa office ng director. Because of Solicitor General Mendoza. And yun po, dahil doon sa ginawa ni Mendoza, yung pagpasok ko doon, pinatunayan ko naman po na yung pagkakataong binigay, hindi ko pinabayaan na naging maganda naman yung career flow, nagsunod-sunod yung promotion ko. Kaya sinasabi ko, hindi totoong lahat lang ng may backer. Nagka-backer ako na hindi ko kilala, pero hindi ko sinamantala, kundi ibinalik ko po sa maayos na paraan at sa maganda serbisyo. Nakarating naman ako ngayon sa kinilalagyan ko. So yan ho ang mahalaga at ito ay babasahin ko ng may pasasalamat sa kalooban. Ito ay hiniram natin sa Hebrews chapter 13 verse 8 at sa Novo Milenio Inuente. Duc in altum. These words ring out for us today and they invite us to remember the past with gratitude. Ito yung pasasalamat niya kay Governor Estelito Mendoza. To live the present with enthusiasm, na hanggang ngayon na nasa NBI pa siya, and to look forward to the future with confidence kung saan ka man dalhin ng ating Diyos. Because Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. So nakakatuwa naman. So tama pala yung katanungan ko sa umpisa, na mula noon hanggang ngayon, doon na nabuo ang career mo talaga. Without realizing na ang Diyos nakaplano na pala lahat ang iyong buhay. So wala nang sama ng loob doon sa classified ads. Nagpasalamat pa po ako. Lolos and lolas, tayo lang yung panahon natin yung may classified ads. So, pag naghahanap talaga ng trabaho, pwede pa mag-check, di ba, doon sa broadsheet dailies. Pero ngayon, wala na sa internet na maghahanap ng mga hiring. Pero yung paa mo, parang inakay talaga ng Panginoon. Kasi sabi mo nga, tapos ka na dun sa isa, imposible na. Pero dahil nakita mo yung hanay ng mga tao, you went for it. Talagang nag-go ka talaga dun sa linya na yon. At mukhang ang Diyos na talaga ang nag-design. So, pang ilang taon mo na ngayon ng serbisyo sa NBI? Actually po, itong taon na to ay pang 39 years ko na. Wow, 39 years. Let us praise the Lord. And give him thanks. So, kaedad ng karir mo ang lay force. Kasi 39 di ba? 40 years ang lay force. So, habang ito na, buong kwento na to ng lay force, yung pala, yun ang buong buhay mo sa NBI. So, marami ka nang napagserbisyohan ng mga NBI director at mukhang kasama ka na sa halige doon sa Taft Avenue. Pero ngayon, may bago na kayo opisina no? Sa Philinvest po. Nagre-rent pa naman. Oo. So anyway, mahaba ang iyong nilakbay sa NBI. Pero paano mo naman nakilala ang lay force? Paano naman nagkaroon ng pagdadaupang palad ang puso ng NBI at lay force? Naligaw ka rin ba sa pila? Actually, nakakatuwa po ang kwento. During that time, ako na po yung hepe ng training division. Madaming imbitasyon ang lay force inviting us na mag-attend ng seminar training dito sa lay force sa Santa Carla Seminary. Siguro, dahil ang orientation ko po is more on training sa investigation, training sa HR, training something to do with ng mga tao na makakadagdag sa kanilang skills. Yes. Sa kasi ang focus is dahil work-oriented ako, ano ba itong mga training na to? Gaano ito ka-importante at ano yung return of investment nitong mga magsi-attend nito sa opisina. Yes. So, yun po ang mind frame ko. So, isa, dalawa, tatlo. Panay invitation from lay force. Na-intriga na ako. Ano ba itong lay force na to? Ang tiyaga naman ito. Kumbaga sa manliligaw, sobra namang matyaga ito.
hindi ko man siya gusto. Masugid na manliligaw. Masugid. Tingnan ko nga, ano bang meron siya? Bakit, ano ba yung offer? Baka meron naman. So, in-inform ko yung deputy for admin namin na tingnan po natin kasi ang kumuha ng attention ko dito, yung word na GAD, dahil isa po ako sa mga pioneer na GADA advocate, tingnan nga natin kung ano naman yung inyo-offer nitong lay force na to. Pero focus ako dito lang kasi may series of ano kayo na, dito lang sa MIGAD ako pupunta. Baka may maiambag na maganda sa atin yan. Dahil ang GAD po is batas yan eh. So, Miss Pines, ano ba yung GAD para sa alam mo ng lolas Gender and lolas? and Development. Yan po yung pagbibigay ng importansya sa kapakanan at saka karapatang kababaihan. So, to cut the story short, na kumbinsi ko yung deputy po namin na aproban kasi hindi pwedeng on my own lang magde-decide ako. Lahat po yan may dinadaan ng proseso. At pagka napapayag ko yung deputy, kailangan aproban ng director kasi may pondo naman yan. Yun lang mamasahe papunta rito, yun lang magbayad ng taxi papunta dito, pondo pa rin yan. So, nakarating ako hanggang sa office ng director na pumayag naman po. So, yun yung umpisa na pagdating ko na rito, ako palang nag-iisa na nag-attend nun. Nung nakalimutan ko yung particular na title ng seminar na may naka-angkla nga na GAD. So pagdating po dito, first time kong mai-encounter yung mga tao sa lay force, ang unang-unang sumalubong po ay si Kuya Noel. As if, para namang feeling ng tao na to close kami. Dahil ang ngiti niya po, kulang na lang sabihin natin umabot siya tenga. Para bang isa siyang malayong, ay matagal na kaibigang nawalay, nakita niya yung bagong dating na kaibigan na sabik na sabik. Kulang na lang yakapin ako, halikan ako. So, ang pakiramdam ko, ganito ba ang mga tao rito? Mayroon silang kulang may open arms, open heart. Yes. Yun agad ang ipinaramdam na sinabing bukas ang lugar na ito. So, just the same dahil nga, yun nga sabi ko agad lagi ko naisip yung arrogance at saka yung humility. Yung kasing sa una, ano yung arrogance or sabihin natin, hindi man arrogance yung hindi ka kumbinsido. Ano ba yung pinagsasabi dito para lang, sige, compliance, may approval ako. Hanggang sa, teka muna, napupukaw ang attention ko. Nakukuha yung interest ko. Hanggang sa nakikipag-communicate ako at hindi lang po participate kung hindi nakikipag-collaborate ako sa mga katabi ko, sa mga attendees ko. Hanggang sa na kulang na lang sabihin, ako na yung kumukumbisi, ang ganda nito, kasi ganito, ganyan. Kasi totally nakuha na yung interest ko. At saka, hindi lang basta influence yung ibinigay nila, kung hindi yung ganito pala kasarap yung isang proyekto na hindi lang compliance ang gusto mong ibigay, kung hindi nakuha na nila pati puso mo. So, bago po ako umalis, nang matapos yung sabihin nating maikling seminar na yon, again, kausap ko na naman si Kuya Noel. Sabi ko, sir, hindi ako nangangako dito ha, pero ako nakuha yung interest ko, nakita ko yung advokasya ninyo at nakita ko yung kung ito ay magiging sustainable, mai-orient yung good impact. Hindi lang ang makikinabang nito, community. Uunahin lang natin, kumbaga, eto, magbibigay kayo ng buto, kami yun. Tama. Then, kami yung mag-i-spread out nito sa mga kaopisina, na yung mga kaopisina na yon kaya nilang i-influence through that teaching, through that learning, yung natutunan, sino makikinabang at mai-influence yung pamilya, yung asawa, yung komunidad. So, siguro po, nasa paggabay na rin ng Panginoon. At saka yun yung, siguro, masyado akong, baka nakumbinsi sila, talagang makikita mo naman sa mukha mo pag nasyahan ka. Baka yung kwento ko ganon, ano po tayo, sir?
i-try natin. Try natin. Tikman Yung natin. try na yun, di ba, nagsunod-sunod na. Taon Yun po na. yung Taon naging- ang binilang yung natin. naging daan Tama. para tayo ay magkaroon ng magandang ugnayan. So ako po yung napapangiti dito sa mga revelasyon, no, ni Miss Pines kasi ganun na naman. So siya ay sumubok lang na naman. Hindi na naman niya alam ano yung pinupuntahan niya. Nag-try out lang. Kaya makikita niyo ho yung kamay ng Diyos Tunay na itong gumagalaw. Basta't bukas lamang yung kalooban at lagi nga niyang sinasabi, no to arrogance, more of humility. So because of the openness, sinubok niya. Wala siyang kakilala talaga dito. Hindi siya taong simbahan, hindi siya taga rito. Sinadya niya lang po talaga ang lay force. Yun ho ang history ng pagmamahalan at paggagalangan ng NBI at ng lay force sa pamamagitan ni Miss Pines de la Cruz. At kung naalala lang niya yung ngiti nung isang tao dito na very welcoming, pero meron kang nakalimutan ikwento, Miss Pines. Tandang-tanda ko to nung sinabi mo sa akin na nung umpisa, uwing-uwi ka na. Nasabi mo, uuwi na ako, parang hindi ko naman alam, ano ba to, hindi ko naintindihan. Pero yung mga katabi ho niya kasi, mga government agencies din na iba-iba sila. Walang taga-NBI doon, so hindi rin niya yun kakilala. Pero hinawakan ng iyong kamay, naalala mo yung kwento mo sa akin, hinawakan ng kanyang kamay at sinabi, no, please stay. At sila na yung nagkumbinsihan. Yun na yung kinukwento niya from there na may sharing na sila. Kaya yung paghawak na yun ng kamay ay palagay ko kamay ng Diyos na yung humawak kay Miss Pines because the rest is history. Hindi naman natin naging trabaho yan, Miss Pines. Naging instrumento lang tayo kung paano na ihatid ang kagandahan loob ng Diyos sa bawat isang miyembro ng NBI as an institution. At ngayon, si Miss Pines talagang lumago naman ng lumago sa kanyang career. Noon kung siya ay hepe pa lamang ng training, ano na ba yung naabot mo? Ngayon hindi ko na siya maabot Laging nasa Senado Ano na ba ang iyong area of expertise? Saan ka na ba naka-assign at ano na ba yung iyong sa gobyerno ho may mga particular titles kasi? Ate Gaines, ako pa rin po yung dating ordinaryong empleyado ng NBI. Yung position ko na Training Specialist 5, yun yung hepe ng Training Division. Pero, hindi po nawala sa akin yun kahit na ako ay lumipat ng ibang division. Nagkaroon lang po ng dagdag na nung panahon na naupong deputy for admin si Attorney Rachel Angeles. Bukod sa posisyon ko dati, dinagdagan niya yung tinatawag na concurrent position. Naging technical staff po ako ng deputy for admin. Hanggang sa nagkaroon ng kaunting problema yung akademya. By the way, nawala ako for the meantime sa academy dahil nabigyan po ako ng pagkakataon o sabihin natin may mga examination. Naging pasang-awa naman siguro ako. Yung offer na scholarship ng Office of the President din na Benigno Aquino, 1 year na scholarship program po, nakapag-aral ako doon. So after 1 year, balik ako ng opisina, kinuha naman ako ni Deputy Director Antonio Pagatpat, kaya naiba po yung linyada ko. Pero nabalik nga po yung si Ma'am Rachel, naging deputy ng admin si Ma'am Rachel, sa kanya ako naiwan, doon niya ako ginawang technical staff. At nung nagkaroon ng kaunting problema ang NBI Academy sa mga appointment and training ng agent, nung panahon na yun si Director Jera na po ang director namin, pinakiusapan nila ako na magbalik sa academy. At ako po yung naging chief of staff. On top of my position as training specialist 5, naging chief of staff po ako ng NBI Academy next to the superintendent. So, yun po hanggang sa nagdesisyon ako na mag-early retirement ng 2020. Hindi naman ako pinayagan ng deputy namin. Nakiusap na lang ako na burnout na ako.
kung hindi man ako papayagang mag-early retirement, lipat naman ako ng ibang department. Maghahanap ako. Bago ako nakapaghanap, pinakiusapan naman po ako nung Deputy Chief of Staff ni Director na si Attorney Kat Camposano na doon ako sa legislative. Ayokong pumayag po nung una dahil puro sila abogado doon. Ano gagawin ko? Hindi ako abogado. Sabi niya, ma'am, marami ka pong magagawa. At nakikita ko, kayang-kaya mo trabaho dahil nung nasa training ka, nasa academy ka, kayang-kaya mo nakikipag-coordinate sa mga foreign counterparts na linyad ako naman. So, ganun pala magiging trabaho ko. So, nagko-coordinate po ako sa Senado, sa Kongreso. Kaya, every other day, basta practically, every time may hearing po, parang kuminsan nga, overlapping, lagari, Senado, Kongreso, yan po ang naging tahanan ko. So, napaka-challenging, no, nitong last part ng iyong career kasi talaga napakalawak na nung inoorganisa mo. Siguro po, Ate Gaines, again, andyan na naman yung touch ni Lord sa pangyayari sa buhay ko na alis na ako, pero sabi niya, stay. Siguro, yun nga yung maganda niyang layunin na nagkaroon pa ako ng exposure sa Senado, sa Kongreso, both Senate and Congress, nagkaroon ako ng mga contacts, mga kaibigan. So ngayon, sabi nila, kahit wala na ako sa serbisyo, kung mangangailangan ako ng tulong, magsabi lang ako at aasistihan nila ako. Yun yung pinakamalaking bagay po na kung mangangailangan pala ng mga taong lalapitan, hindi na ako mangangapa, andyan lang sila. And yun yung pinaka magandang nangyari ka ako sa buhay ko na hindi ko dapat na pinawalan at nagkataon na siguro sabi nga ng Diyos, mag-stay ka, may plano pa akong maganda. Tama. At eto, full mandatory retirement na po ako. So, ibig sabihin, pwede nagsabi na siya, no, na mandatory retirement. So, alam nyo kung anong age yun. So, pwede ba sa'yo manggaling ang ating age reveal? 65 years old na po ako. Ayan, let us praise the Lord. Talaga senior citizen na. Senior citizen na, pero buhay na buhay. At nakikita mo that there is life also after NBI. Okay. Sa lahat ng mga itinanim mong kabutihan, at literal na nagtatanim ngayon, yung kanyang baryo na hindi pa rin nila iniiwan, nanganak, no, ang mga lupain. Alam kong hindi niya isi-share yan, pero napakabuti ng Diyos kasi hindi lang nanatili sa iisang parsela ng lupa kung saan nagsimula ang lahat ng pangarap, pero marami siyang narating sa buhay. Any parting words for your NBI family also? Ngayong July na ito, talagang babay na sa kanila, pero magandang ma-appreciate in gratitude kung meron kang gustong i-address sa kanila. Actually, lahat po sila ay gusto kong pasalamatan, pero unang-una na nga doon, yung mga nakasama ko sa trabaho mula nung mag-umpisa ako sa NBI. At ang NBI po, ang tunay na nagbigay sa akin na nagbukas ng pinto para kung sino man ako ngayon dahil dati akong isa lang ordinaryong mamamayan na takot humarap sa tao, takot magsalita, takot makipag-usap, na bigyan ng pagkakataong makapag-aral at ang tunay na nagbigay ng exposure ay ang NBI. Marami po akong direktor na nakilala o napagsilbihan sa NBI at naniniwala akong lahat sila ay maganda ang layunin para paunlarin ng NBI. Pero higit po sa lahat na pinasasalamatan ko, yung mga naging boss ko, naging mabuti man sila o hindi, just the same, marami akong wisdom na napulot at ang pinakamagandang pangyayari, yung mga boss na hindi ka tiningnan na maliit kung hindi isa kang kaibigan, nandyan na sina Ma'am Rachel nga, sina Attorney Kat, sina Attorney Godinez, yung dati kong boss, si Deputy Bautista na hanggang ngayon, anak-anakan ng tingin sa akin, yung dating direktor na si Director Mison, anak-anakan, napakasarap po nung katulad ng ginagawa ninyo, Kuya Noel at Ate Gaines, hindi nyo tinitingnan na katrabaho lang katulad ko, parang feel ko, tinuturing nyo akong kapamilya, kaya napakalaki pong opportunity sa akin na yung mga ganitong pagkakataon na
binibigyan niyo ako ng importansyang isali, lalo na sa mga pilgrims. Then ako naka-experience na hindi lang pala ito ang mundo ko, meron pang iba. At kayo ang higit na pumukaw doon sa tinatawag kong religious obligation at saka social obligation. Amen. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tao na nagkaroon ng bahagi sa buhay ko, ng Panginoon, higit lahat, sa lahat, mga magulang ko, mga kapatid ko, at ang anak ko na nagbibigay ng importansya at inspirasyon sa akin. Amen. Siya po ay bigay ng Diyos sa akin. Hindi ko man siya pinagbuntis, pero siya ay anak ko sa pangalan at sa lahat ng aspeto. So, ang iyong puso ay puso din ng isang ina na nagbibigay buhay, hindi man sa pagluwal, pero sa pangangalaga, pagkalinga, at meron kang papasahan ng mga gintong aral ng iyong inang at ng iyong amang. Kaya maraming salamat. Naging bahagi si Miss Pines de la Cruz dito sa ating ginagawang paglalakbay sa buhay, 40 years. Kaya patuloy pa sa bagong chapter ng iyong buhay, tuloy-tuloy pa because there is full of hope. So sa ating pagtatapos, samahan niyo ako sa ating panalangin. Lay Force Jubilee Prayer. San Lorenzo Ruiz, ikaw ay katangi-tangi sa iyong pag-ibig sa Diyos at katapatan sa misyon hanggang sa dulo ng iyong buhay. Akayin mo po ang Lay Force sa patuloy na paglilingkod sa 2025, our 40 years of gratitude and hope. At maging tulad mo, isang lingkod na tapat, isang laikong may dangal, nananalangit nagmamahal ngayon at kailanman. Amen. San Lorenzo Ruiz, aming patron, ipanalangin mo kami. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Say, thank you very much, Miss Pines de la Cruz, and thank you, NBI. We'll see you again next Monday. Maraming salamat din po sa inyo. Bye-bye.